Magandang hapon sa inyong lahat mga kababayan ko sa lalawigan ng Palawan at sa buong universe. Welcome po tayong lahat na subaybayan ang programang Hitik sa Impormasyon. Ang isyong panlipunan, balita at komentaryo dito lamang sa Bigwas News, Philippines. Samahan po ninyo ako sa loob ng isang oras na pagtatanghal. Walang personalan, trabaho lang ho tayo mga kababayan ko. At ang inyong makakapiling walang iba kundi Don Robert Ramiro ay makakasama ninyo na maghahatid ng mga balita at paalaala sa lahat ng mga nagmamalasakit sa sambayanang Pilipino. Ang headlines po natin ngayon mga kababayan, generally peaceful ang White Ribbon March noong linggo kahapon po. June 28, 2026. Ngayon ho ay June 29, 2026. At meron hong mga inanyayahang dumalo subalit dismayado. At yung illegal na recruitment na gumagamit ng backdoor routes ay binalaan ng Bureau of Immigration. Gayon din, 25 million illegal na sigarilyo na kumpiska ng PNP, ng NBI at Bureau of Custom. Generally peaceful ang naging pagtatapos ng White Ribbon Movement kahapon at yung indignation rally na isinagawa sa kahabaan ng White Plains Avenue sa Quezon City, ayon sa Quezon City Police District Office. Sa pangunguna ng Quezon City Police District ang paglalatag ng security measure sa pagtitipon, kabilang ho ang deployment ng civil disturbance management teams, mobile patrol units, traffic personnel at iba pang contingency measures para mapanatili ang kaayusan sa lugar. At bandang alas 5:55 ay ng hapon ho ay opisyal na nagtapos ang programa at kusang nag-disperse ang mga dumalo sa nasabing rally. Wala hong naitalang insidente at nanatiling maayos ang daloy ng mga sasakyan sa EDSA. At nagpasalamat naman si Quezon City Police District Police Chief Brigadier General Randy Glenn Silvio sa disiplina at pakikiisa ng mga lumahok na sumunod sa mga tinakdang alituntunin, kaya naging maayos ang aktibidad. Yun ho ang nangyari kahapon. Sa kasagsagan ng kanilang rally ay meron hong mga ingay na ito ay ibinulgar
o kaya ay nabisto sa nangyaring pagtitipo na di umano'y meron hong binayaran na mga kabataan na dumalo sa nasabing pagtitipon ayon dito sa pagkabisto di umano ni Ginoong Rani Ludovica na matapos na humingi ng pagkain yung mga kabataan sa kanilang tulda yan ho sa White Plains, sila daw ho ay binayaran ng 300, meron 200 at 150 pesos. Subalit hindi para ho na ibibigay ng buo. Kaya ho sila ho ay wala na hong pambili ng pagkain. Wala, ibig sabihin ginutom yung mga dumalong ito. Kaya ho ang sabi ho nitong si Ginoong Rani Ludovica ay huwag kayong ganon. Bakit ganon? Ginagamit nyo lamang sila para ho sa inyong interest o kaya sa inyong mas hindi magandang layunin. At isa pa ho, ay dismayado din itong sina dating anak kalusugan Representative Mike Defensor at Isabela Vice Mayor Harold Respicio, sapagkat ayon ho dito kay kay dating Congressman Bayan Muna Party List Representative T.D. Casino ay hindi raw ho sila imbitado. Bakit imbitado? Hindi naman ikaw, itong si Casino, hindi naman ito ang organizer. At siya ho ay ang lakas ng loob para pagsabihan itong mga ito na hindi sila imbitado. Samantalang yung executive committee ng nasabing pagtitipo ng White Ribbon Movement na si Ginoong Edwin Fernandez ay nanawagan, nag-anyaya sa lahat ng grupo na makiisa laban ho dito sapagkat meron nga hong pagkilos laban sa mga katiwalian at lahat ng sangkot ay dapat na managot. Itong grupo ni na Vice Mayor Harold Respicio at dating Congressman Mike Defensor at dating kapitan ng barangays ng Holy Spirit itong si Ginoong Rani Ludovica ay mga nagsusulong ho para ho doon malaman kung sino ho yung mga magnanakaw sa gobyerno at managot, lalong-lalo na yung flood control, pagkatapos sasabihin ninyong hindi kayo imbitado. Kaya ho nagkakaroon ho ng hindi magandang tunog. Ibig sabihin yabag. Magkakasalungat. At saka isa pa ho doon sa ginawa hong rally na yan, magkakaiba ho talaga yung layunin. Ang akala ko ba ito ho kilos laban sa katiwalian. At bakit makikita doon sa mga banner ho ninyo convict Sara Duterte, impeach Sara Duterte? Akala ko ba ito hindi kasamang politika dito? Ang ibig lamang sabihin ay magulo ho kayo. Kaya ho ako lumayas na. Sabi ko sa mga kasama ko, uwi na lang tayo. Mabuti pang maglaga na lang tayo ng kamuti. At tayo kumain kaysa dine wala naman palang ito walang kaayusan. At saka dapat na binobroadcast natin na ganito ang dapat na mangyayari pagdating natin dun sa venue, sa lugar na pinagdadausan, iba pala yung ating mababasa at ating maririnig. Ito ho, nakasulat na ho, nagiging headlines at saka nandyan ho sa social media. Kaya yun ho itong si Ginoong Edwin Fernandez, yung executive committee ng White Ribbon Movement ay nagpaabot nga ho ng mensahe sa mga makikilahok na itong PDP laban, United People's Initiative,
yung grupo ni Mike Defensor at maging yung Iglesia ni Cristo. Nanawagan ho sila nag-anyaya sila ho pero hindi ho nag-participate yung Iglesia ni Cristo. Maaring may mga miyembro pumunta ho dyan bilang isang Pilipino. Katulad ko, ako naman ho magko-cover at obligado akong mag-cover. Pag nakita ko doon, nadismay ako at umuwi na lang at ako'y pupunta na lang doon sa aking computer at mag-monitor na lamang kung anong nangyayari. Sabi ko dito na lang tayo habang tayo nagmo-monitor dito sa computer natin, sa ating mga cellphone, kumain na lang tayo ng wag na nating idalhin yung ating katawan dyan sa EDSA na iyan. Sapagkat magkakaiba ho magkakaiba Ito pa ho. Ito hong pagdalo ho ni na Mike Defensor, si Congressman Paulo Duterte Marcoleta, si Ginoong Rani Ludovica, maging si Vice Mayor Attorney Harold Respicio. Ito ho ay ayon sa kanila, kaya ho sila nandoon bilang pagrespeto sa paanyaya nitong si Fernandez. Pagkatapos maririnig mo, magsasabihan ka nitong isang makakaliwang grupo na hindi kayo imbitado. Eto, kasi karamihan dito, halos mga mga makakaliwang grupo ito nandito karamihan Andiyan hong bayan muna. Ito. Kilosang magbubukid ng Pilipinas. Bagong alyansang makabayan. Buklurang manggagawa ng Pilipino. Taong bayan ayaw sa magnanakaw at abusado. Ito pang kilosang magbubukid, okay na. Itong UP Diliman University Student Council. At marami pang ito, mga religious group, maliban ho sa Iglesia ni Cristo. Ito hong mga ito may sariling interest ito itong mga makagrupo ng makakaliwa. Kaya ho, akala ko ba hindi natin ito hindi pinag-uusapan dito yung politika. Itsapwera yung politika ho dito. At nakasentro itong pagtitipo na ito tungkol ho doon sa laban sa katiwalian. Pagkatapos iba naman pala. Iba pala doon. Hindi naman pala hindi ko lang alam kung nagpulong itong mga ito dapat bago ninyo isagawa itong ganito, dapat plansado Kaya kung gusto man ninyong tapatan yung rally ng Iglesia ni Cristo, baka hindi pa nga kayo umabot sa kalahating porsyento. Kaya ho natin nasasabi ito. Bakit to? Mas marami pa ang mga pulis na nakadeploy. 10,000. Samantalang yung mga rally batay sa pagtaya ng Quezon City Police District Office ay umabot lamang sa 3,700, 600 to 700 ang mga dumalo ng mga nagrally. Kaya ho natin nasasabi, hindi naman ho tayo ang sinasabi dyan ng mga Cebuano, hindi tayo ng mga pataka man lang kadung. Mas marami pa, buti pa siguro yung mga pulis ang mag-rally, mas marami pa sila kaysa naman sa mga Tapos nagbabalak pa kayo magrarally uli sa itong buwan ng July. 2 rally ang inyong ikakasa. Ang pinakanghuli itong July 27. Huwag na ho kayo mag-anyayak pagka ganyan ho ang inyong mga yung inyong layunin. Gagamitin nyo lang naman yung ibang mga grupo. Huwag na. Maggamitan ito, mayroon pa hong binabayaran yung mga kabataan ito, kaya ho nabuking ito walang hingi na pagkain. Ang mali ho, dapat binusog nyo muna itong mga kasama ho ninyo dyan ho sa rally para hindi na ho mabuking, nabubuko tuloy tayo
Hindi ho malinis ang inyong layunin eh. Oh. Kaya ho ang ano nangyari, nilangaw. Bakit ho sabing nilangaw? Hindi ho ba outnumber kayo ng mga pulis? 10,000 ang pulis, kayo 3,000 mahigit. Anong masasabi mo? Ang nilangaw ba yung mga pulis o kayo mga naralyesta ang nilangaw? Dapat naman siguro matuto rin naman kayo. Mabuti nga lamang at walang bagyo. Medyo nadili ho yung bagyo. Itong si Henry, ito ho sinasabing bagong low pressure area. Na ito ho ay nasa loob na ng Philippine Area of Responsibility. Mabuti ho mainit kahapon eh. Gayon pa man magpapaabiso na rin ho tayo. Bilang weather update ho. Ika nga ngayong araw na ito hanggang susunod sapagkat nasa EOR na itong si Bagyong Henry, maging alerto na ho tayo mga kababayan ko. Lalong-lalo na maging alerto na tayo sa susunod. Nagagawing indignation rally nitong white ribbon movement na ito. Nagagamit ho tayo dito eh. Ito. Ang pinakalundo ho ito, pinagsasabi ho ng mga ito eh. Sabagkat na broadcast natin ito nung Biyernes eh. Sapagkat yung programa ho natin Lunes hanggang Biyernes lang eh. Ito daw ho ay hindi ho simpleng away politika. Ito daw ho ay digmaan daw ito ng katinuan laban sa kasamaan o yung kasakiman. Kapag hindi ka ho laban sa kasakiman, hindi ka matino. Sabi ho dito eh. Digmaan ito ng katinuan laban sa kasakiman. Pagka hindi ka matino, anong ibig sabihin yan? Wala ka dun sa digmaan. Ano yung pakikitigma ho natin? Nilalabanan ho natin yung pagnanakaw sa gobyerno. At ang tanong nga ho rito eh. Sa gitna ho nung issue o yung pwersang sosyal at saka political, yan ho ay involved ho dyan yung mga dinastiya. Yung nag-aagawan sa kapangyarihan. Abang ang mga ito ay nagbabatuhan o power grabbing. Yun namang mga kababayan natin, yung mga magdarahop, nalulubog sa baha, nalulubog sa utang, nagugutom. Itong mga nangamatay na nalunod sa baha, ito yung sinasabi ho nating EJK, extrajudicial killing. Meron ho bang hustisya? Nabigyan ba ng hustisya ho yung yung mga nalunod sa baha? Meron ho bang nagtangkang kasuhan itong mga magnanakaw na ito? Na yung mga yung mga nagbubulgar ng pagnanakaw, ayun siya pang inyong kinakasuhan at tinatakot na huwag na magsalita. Binabayaran ng pera para tikumin yung mga bibig. Kawawa itong mga na ito. Anong ginawa ho ninyo si dating presidente? Dahil daw sa inyong paniniwala ninyong EJK na yan. Itong nalubog na ito klarong EJK din ito eh. Pero wala hong hustisya sa mga ito. O nasaan ho kayo? Yung mga matitino, yung wala ho sa katinuan. Laban ho sa kasakiman. Dahil nga ho dyan sa kasakiman ninyo, na yung pera na dapat na yan ginugol dyan sa flood control na yan, disin sana hindi ho magkakandamatay ito mga kababayan natin
inanod no sa mga pagbaha. Dahil hindi ho nakontrol eh. Makokontrol nyo ba yung baha na yan? Kaya nga ho, meron hong budget ho talaga dyan para ho dyan eh. Para ho masagkaan yung mangyayaring yan eh. Ay, anong ginawa ho ninyo? Hayaan nyo na silang mga matay dyan eh. Basta na sa atin yung pera. Ganun ho ba yun? Nasaan ho hustisya doon? Sinasabi ho natin eh. Hindi ho namin kayo kayo ho ay aming sinusumbatan sa inyo hong ginawa sapagkat kayo ho ay kayo ho nagkakakutsaban ho, nagkakasunod-sunuran ho kayo. Maging yung korte ho natin nagbibingi-bingihan na sa halip na yung korte natin. Yung NBI, yung ombudsman sa halip na kasuhan ho ninyo yung mga magnanakaw, sinong pinagkakasuhan ho ninyo? Yung mga witness? Nasaan ka nakakita ng gobyernong ganito? Di lahat na lang tayo magnakaw. Yan ho ang yan ho ang pinakamasakit na naging karanasan ho ng mga Pilipino ngayon. Yan ho masakit. Madaling makilala, balat kayong ginagamit. Yun ho mga magnanakaw na yan ho. Hindi lang ho isang pamilya ho nalunod noong nagkaroon ng matinding mga pagbaha. Hindi yan ho ay dahil ho yan sa korupsyon. Kaya ho ang nangyari ho dyan, gaya ng sinasabi ho natin na ay EJK, sapagkat nagkaroon ho ng mass murder. Matatawag ho nating mass murder ho yan sapagkat yung mga nalunod ho yan hindi ho nakaano hindi ho nabibigyan ng hustisya, samantala yung mga suspect ho dyan mga nakabarong ho naka-uniforme, naka-Amerikana. Kaya ho, yun ho mga taong iyan, kaya ho kayo sinasabihan na pagbabansagan na ang mga ito, yung mga nakabarong at mga naka-Amerikana, kayo ho yung tinatawag nila hong mga sindikato sa gobyerno. Paano hindi ka matawag dahil sindikato sa gobyerno, kitang-kita doon sa mga picture pagkatapos sasagkaan ho ninyo hanggang ngayon. May nangyari ho bang ngayon? Hearing dyan ho sa flood control? Wala na. Ano ho sabi nung chairman? Huwag na natin pakialaman yung flood control, mag-move on na tayo. Ano ka tanga? Ano ka sira ulo? Sa iyo okay lang? Papayag ba yung mga naulila, yung mga nagugutom, na basta-basta na lang, itsapera na, huwag na natin pakialaman yan. At patuloy kayong magnanakaw. Ibig sabihin, pagka hindi kami umaangal, pumapayag na kami na inyong pagnakawan. Kayo kaya ang pagnakawan, sige nga, hindi ba kayo manggagalit? Baliktarin natin yung sitwasyon. Ayaw ho itong mga babanggitin nga ho natin yung mga haligi ng mga magnanakaw na ito. Yung haligi ng mga sindikato. Number 1 ho dyan. Yung hong magnanakaw sa flood control. Ilan ho ba kayo? Mabibilang ba sa daliri na yung kamay at paa? Sobra. Katapos yung mga nagsisiwalat ng katotohanan, siya pa ang inyong kakasuhan, ipakukulong. Yan ang trabaho ng mga sindikato. Yun hong kontra droga. Ngayon talamak na ho Tingnan ho ninyo.
Doon sa mga pangyayari pagkatapos sasabihin ng DILG, Safe for Pilipinas. Yun ho ang ano, yung ika nga yung panlilin lang ninyo sa taong bayan. Yun hong tuta ng ano, ng banyaga, ng dayuhan. Yan ang ICC. Sino ho yung tuta? Sunod-sunuran ho kayo sa ano, sa ICC. Palibhasa, nabayaran. Pag binayaran mo kami, sumunod ka sa utos namin. Ayun, kayo tuloy ang nauutusan. Kayo tuloy ang sinasabi mga tuta. Yung mga pamilya ng mga hari, yung mga naghari-harian sa Pilipinas, sino-sino, kilala nyo na kayo kung sino-sino. Pati ho ang yung sandatahang lakas na dadamay ho sa kalokohang ito. Kaya hindi naman ho siguro makatarungan ang bawat Pilipino ay basta mananahimik lamang ng dahil sa inyong kagagawan. Sapagkat ngayon, delikado na ho. Delikado ang lagay ng ano, ng hustisya at maging kapayapaan pa. Ibig sabihin, babalik na ulit sa dati. Babalik na ulit tayo sa dati. Ganap na ulit ang drugs. Naganap na naman. Eto. Paano na ho natin paano natin maisasawa tayo itong mga ganitong mga ano, yung ganitong mga pangyayari. Sapagkat maliwanag naman sa atin na yung mga tagapagpatupad ng batas at mga yung gumagawa ng batas, sila din naman ang lumalabag eh. Basta't hindi pumabor sa kanilang gusto eh. Huwag nilang ipatupad yan. Kagaya niyan magsasalita kalaban sa isang miyembro, ituta ng administrasyon eh. Anong gusto mo? Manahimik ka o kaso? Di ba Trililing? Oy, ating senador, excuse me, paumanhin. Trililing. Kasi nababanggit mong pangalan mong Trililing, napapagaya tayo ako, pero humingi tayo ng dispensa sa iyo, Mr. Trililing, ha? Sunny Trillanes, ang pinakamagandang pangalan mo, no? Sa halip na maging linaw yung issue, maging malinaw yung issue, kagaya dyan ho sa ICC, yung kaso ni Bato de la Rosa, tahimik din yung Supreme Court. Dapat maglabas ng ano yung Supreme Court tungkol ho diyan. Tapos ngayon hahantingin ng NBI si Bato dahil nga diyan sa utos ng ano ng ICC. Meron hong nandiyan ho makaramihan ho diyan, lalong-lalo diyan sa ano, diyan sa justice system natin. Yung mga nasa kapangyarihan, sa halip na ay patupad yung ano, yung tamang pagpapatupad ng batas, ipilit na babaloktutin yan. Walang pagkakaibigan sa sinabi ni Ombudsman Boying at saka itong si Senador Erwin Tulfo. We must bend the law. Ano sabi naman sabi ni Ombudsman Boying? Bend the law. Pwede. Ang tanong sa kanya pwede Ombudsman Boying na ay paminsan-minsan baluktutin yung yung batas. Ang sabi niya, diyan tayo magaling. Mga abogado tayo eh. Kaya nga mga abogado tayo, the law is always clear. Mahalaga. Kaya kayang baluktutin ang batas. Masiguro lang ang sariling kagustuhan. Kaya nasasabi ko tuloy yung ang ano ninyo
to wrong the right and to right the wrong. Yung mga abogado. Meron ho ako mga kamag-anak na abogado, marami ho sila. Alam ko namang hindi nila susundin yung mentalidad nitong si Ombudsman. Sapagkat ilabag nga ho. Mas binabasa. Sa halip na yung mga nasa kapangyarihan ayusin yung pagpapatupad, sila pang mga baluktot. Para lang yung mapagtakpan. Para lang mapagtakpan o kaya ay maiwasan yung pananagutan ng mga nagkasala. Sa halip na ipagtanggol yung tama, ang ipinagtatanggol yung mali. Baluktot kaya nga, paano natin matatamo yung kapayapaan maging sa pag-unlad, maging yung iba, malaking impact ito sa ekonomiya natin. Sino pang magtitiwala sa atin ng mga investor pagka ganito ang sistema ng ating justisya? Kapag yung magnanakaw itong namamayag. Hindi sa pirata magnanakaw. Ang magnanakaw ay mapagsamantala. Magaling magkunwari, madaling makilala. Balat kayong ginagamit kahit hindi sa pirata magnanakaw. Okay, okay. Patuloy ho tayo. Iwanan na ho natin yan. Mukhang immune na yata itong mga ito. Dito naman ho tayo sa sa Bureau of Immigration, sapagkat muling nagbabala ho yung Bureau of Immigration laban sa mga illegal na recruitment na gumagamit ho ng backdoor routes matapos na ma-repatriate yung 11 Pilipino mula ho dyan sa Kuta Kinabalu, dyan ho sa Malaysia. Yan ho kasi yung Malaysia, dyan ho sa parting Mindanao, sa Hulusulog. Binabangka ng ho yan mararating mo na yung Sabah Malaysia, pagkatapos diretso na kunik na ho yan. Yan ho nangyayari ho yung tinatawag na backdoor routes. Ayon ho kasi sa Bureau of Immigration, dumating ho sa Ninoy International Airport ang mga repatriate noong June 16. Sa isinagawang panayam ay lumabas na 6 sa kanila ang umalis ng Pilipinas sa pamamagitan ng hindi otorisadong ruta upang makapagtrabaho sa Malaysia. Matagal na ho itong kalakaran ho diyan Marami hong pumupuslitan dyan sapagkat ito naman hong pumupunta dyan, karamihan mo dyan ay mga Muslim brothers ho natin, Muslim sisters. Sa hirap ho ng buhay dyan ho sa lugar ho dyan, nangingibang bansa yung mga kapatid nating Muslim. Magulo ho sapagkat dyan ang umiiral dyan armas. Kabilang ho sa kanilang naging hanap buhay ay yung construction, mechanical, maritime related at entertainment jobs. Karamihan sa kanila ay nagsisilbing hindi sila nakatatanggap ng anumang sahod habang nagtatrabaho sa ibang bansa. Yun ho ang masakit. Kapag ikaw ay illegal sa ibang bansa, hindi ka pwedeng magreklamo sapagkat ikaw ay illegal entry. Wala kang dokumento. Kaya mapapagsamantalahan kayo. Mabigyan ho kayo ng sweldo o hindi, wala ho kayong magagawa.
Sinabi ho ng Immigration Commission, yung commissioner ho, si Ginoong Joel Anthony Biado, mga kababayan, na patuloy na nililinlang ng mga illegal recruiter ang mga Pilipino sa pamamagitan ng pangakong trabaho sa abroad. Kapalit ang paglabag sa tamang proseso ng pag-alis sa bansa. Kapwa din ho nila mga kabaro din ho ito, mga akalahi din. Yung mapagsamantala din naman dyan, yung mga recruiter. Dahil nga ho sa pag-ibig sa salapi para kumita, pag kumita na, tigil na. Kawawa naman yung naging biktima. Kaya dapat naman itong mga Pilipino na ito, wag niyong samantalahin na kayo ay pagsamantalahan. Dapat pag alam yung illegal, wag niyo nang patulan. Kahit gaano pa katamis mananalita yung mga ito, kapag pinatulan ho ninyo yan at kayo kumagat sa kanilang pain, kayo ho ang madidisgrasya, kayo ang kawawa. Ang sabi nga ho nitong si Immigration Commissioner Biado, ang panlilin lang ng mga illegal recruiter sa mga pangakong trabaho sa abroad, kahit na ika nga lumabag sa batas, okay lang ba? Basta't makaalis lang ng bansa. Hindi ho ganun. Dapat to, meron ho kasing proseso na ginagawa ang ating bansa tungkol ho diyan. Para ho kayo makalusot, baka naman kayo may mga problema din sa records ho ninyo, kaya kayo pumapayag na lang makikipagsapalaran. Kaya ho binigyan din ho ng Bureau of Immigration na alinsunod sa direktiba ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na protektahan ang mga overseas Pilipino ngalagang dumaan sa legal na dokumentadong proseso ang sinumang nais na magtatrabaho sa ibang bansa upang maiwasan ang pang-aabuso at hindi pagbabayad ng sahod at maging yung human trafficking. Alam ho, kaya ho, inuutos ho ng ating presidente na protektahan itong ating mga overseas Filipino workers at kahit na dumaan kayo sa legal na dokumentasyon o yung proseso ng pagtatrabaho sa ibang bansa, sapagkat ang contribution ng OFW sa bansang Pilipinas ay $40 million na yan hong pinambabayad, yung inyong mga remittances ay pinambabayad lang sa interest ng utang ng Pilipinas. Ito, yung utang natin palobo ng palobo, 18 plus na trillion ng dating 17. Ibig sabihin taon-taon ay umuutang ang Pilipinas ng trillion. Yun ho ay binabayaran ho natin. Yung pangungutang na yan ay kinakaltas sa mga buwis ho natin yan na ipinambabayad ho dun sa utang. Sino ho ang kawawa? Hindi ho yung presidente ho natin. Hindi ho yung mga opisyal ng gobyerno ho natin, tayong mga mahirap, tayong mga taxpayers. Yung mga mayayaman mayaman na yan mandaraya pa nga sa negosyo. Kaya umiiwas ho yung mayayaman na magbayad ng malalaking buwis. Kaya ho dyan sa BIR ho, dyan siya nagkakatalo. Meron akong kilala taga BIR, magkano ba utang mo? 1 milyon. Gawin na lang natin ng hati na. Ano ba mabay? Hati na lang, sige, para maka-discount ka. Tapos palalabasin, 25 lang. 25, nandun na sa nasa bulsa na. Kaya ho, itong ginagawa ng presidente para maging legal kayo, para sa protection ho ninyo. Meron tayong Bureau of Immigration bakit pa kayo
dadaan dyan sa illegal. Dadaan ko dyan sa backdoor routes na yan. Na yan dyan ho, dyan sa Sulu, sa Tawi-Tawi, yan ho talaga ang pinakalaman ko dyan, yung backdoor. Pagpupunta ho dyan, punta dyan sa Sabah, Malaysia. Yung Sabah ay dating pag-aari ng Pilipinas. Dahil nga rin sa, yun, nawala na sa Pilipinas. Dati, nung dating makukuha na sana yan, yung dating Pangulong Marcos Sr., ibinulgar naman itong si dating senador at namayapang Benigno Aquino. Kaya na-preempt ho yung Jabida Massacre. Yun ho ang kasaysayan ho niyan. Ngayon ho, iwanan na ho natin yan. Dakuhan na ho natin itong nakumpiska. Meron akong tala ho dito, nasarap ho yan. Meron akong tala rin ito. Sige. Ito hong BIR, ang Philippine National Police, ay nakakumpiska ho ng 25 million worth of illegal cigarettes sa isang suspect dito ho sa Iloilo. Ito ho ay na-implementa yung search warrant dito ho sa istansya sa Iloilo noong June 25. At sa pamamagitan ho ng koordinasyon ng na nagbunga ho sa pagkakaaresto dito sa isang Filipina na di umano'y meron hong violation sa National Internal Revenue Code na ika nga ay hindi ho otorisadong pagkakaroon o pagtataglay ng mga articles na sinasabi ng mga sigarilyong ito na meron hong wala hong excise tax na ibinayad. Kaya ho nagsagawa ho ito ng search itong PNP at ng BIR. Kaya ho naaresto ho itong isang Pilipina na ito na ang halaga ho ng mga illegal na sigarilyo ay 25 million. Ang ganito hong operasyon mga kababayan ko ay hindi lamang para sa maipatupad yung batas, kundi para ho maprotektahan ang interes ng taong bayan. Ang pagbebenta at pag-iimba kasi ng produktong hindi nagbabayad ng tamang buwis ay may direktang epekto sa ekonomiya ng bansa, At yan ho ay ang ganitong pagsugpo ay pinalalakas ng mga ahensya at sa pamamagitan ng pakikipagtulungan ng mga mamamayan ay para ho mahuli at managot yung mga lumalabag sa batas. Ito ho ay hindi na ho bagong bagay sa atin na yung mga ganitong mga sitwasyon ay ika nga ay pinalalagpas na lamang, Kapag hindi ka nagbabayad ng tamang buwis, talagang huhulihin ka. Pero sasabihin ho natin, kaya ho, ito hong nagpapaalala ho tayo sa mga kababayan ho natin na yun ho kasing paninigarilyo, dapat na iwasan nyo na rin yan. Kung paanong iwasan ho ng mga negosyante na umiiwas kayo na magbayad ng tamang buwis, yung sin tax, at ay ika nga yan lumulumpo rin sa ekonomiya ng ating bansa. Sa aktual na paninigarilyo ng mga kababayan natin na bumibili ng sigarilyo,
yan ho ay lumulumpo rin sa inyong mga katawan at kinabukasan ng inyong pamilya, lahat sa miyembro ng inyong pamilya. Sapagkat yan ho paninigarilyo mga kaibigan, ay yan ho ay pangunahing nagbibigay o sanhi ng mga malulubhang sakit. Oh. Mag-research ho nga tayo, mag-research ho kayo. Gumamit ho kayo ng Google. At i-research nga ho ninyo yung paninigarilyo. Ano ho bang epekto ng paninigarilyo? Oh. At mag-research din ho kayo sa World Health Organization kung ilan ho ang namamatay sa pamamagitan ng sigarilyo. Oh. At ano ho bang idinudulot ho niyang paninigarilyo na iyan? Yung paninigarilyo ho yan napakalaking porsyento na nagdudulot sa inyo ng kanser. Ang chronic obstructive pulmonary disease. Yung tinatawag nating atake sa puso. Ay blood. Oh, nai-stroke ho kayo dyan. Sapagkat ho yung nikotina at yung chemical ho niyan ay nagdudulot ho yan ng pinsala sa daluyan ng ating dugo. Hirap sa paghinga at iba't ibang uri ng kanser. Sapagkat batay ho sa datos ng WHO ay 4 na milyon ho ang tao ho dyan, ang taong namamatay kada araw sa buong mundo dahil sa paninigarilyo. Hindi lang ho sa sakit sa puso. Sabi nung kaibigan ko para sa mga kalalakihan, iwan ko lang sa mga kababayan, nakapandiliit daw nakapagpapaliit daw yon ng TITI. Lumiliit daw yung inyong mga TITI dyan kapag kayo ay palagi naninigarilyo. Kuluntuyin. Kaya para hindi ho kayo magkuluntoy-kuluntoy dyan, yung inyong mga TITI, huwag na kayo manigarilyo. Gastos lang yan, bumibili kayo ng sarili ninyong sakit. Kawawa naman yung pamilya ninyo, mapipereso kung kayo ipadre di pamilya. Kayo lang inaasahan. Kayo magkasakit. Paano naman yung mga anak ninyo, yung pamilya ninyo? Alalahanin pa kayo, mababaon na naman kayo sa utang kapag kailan. Okay lang doon sa mga mayayaman. May pansustin yan may pambili ng sakit yan, may pampagamot, pag gumaling, balik na naman, bili na uli ng para magkaroon ng sakit Kung recycle lang sa kanila yun meron nga sa mga mahihirap nating kababayan, ako nagpapaalala lang, hindi ho ako nag-uutos sapagkat kayo naman ho gusto nyo yan wala naman ho kami magagawa kundi sa pamamagitan ng paalaala sapagkat yan ang pagpapaalala tanda ho yan ng pagmamalasakit natin sa ating kapwa Kaya huwag ho kayo magdaramdam huwag ho kayo magdaramdam kapag kayo ay nakakarinig ng ganitong mga paalala sapagkat ito ho ang daan para namin maihatid sa aming maihatid namin ang aming kalooban, yung aming pananaw para kami makatulong sa inyo kahit sa pamamagitan lamang ng programa dito sa Bigwas News Philippines mapaalalahanan po namin kayo, lalong-lalo na yung mga padre di pamilya. Hindi lang ho yung apektado yung mga TITI. Ay yung inyong kalusugan. Paano na yan? Pagka kayo nadali nitong sa pamamagitan ng inyong paninigarilyo, lalo na yung mga kabataan ngayon, 12 hanggang 12 pataas, nagbi-vape na Kaya nga meron hong nagpapanukala dyan meron hong anti-vape. Sapagkat mga mas bata na ngayon nahuhumaling na sa vape. Hindi akala siguro pagka sila ay nakikita na nagpapabubuga akala mo sila ay mga sikat na Pagdating ng araw magiging sikat chupoy kayo. Diyan sa pagbi-vape na iyan. Mga batang-bata pa baka pag edad nyo ng mga 20 niyan baka mamaya ubo na kayo at meron na kayong mga kanser. Kaya yung nagpapaalala natin sa mga kabataan
Paalala lang ho, total nga, kayo naman gumagastos sa inyo kung sumunod ka siya hindi. Pero yun sa amin, ipaalaala. At hindi lang ho yan, doon naman sa mga matatanda. Yung matatanda, kagabi anak ng baka naman, oo eh. May curfew na nga ho, alas 10. Alas 10 ng gabi. Hindi ka makatulog. Sapagkat ang lalakas ng lakas mag-karaoke. Hindi lang sa karaoke, nag-iinuman. Ang lalakas ng busis sapagkat lasing na eh. Oh. Yun ho sobrang pag-inom ng alak. Yan ho nagdudulot din ho yan ng malalang sakit. Oh, tulad din yung liver disease, yung tinatawag na cirrhosis o hepatitis. At yan ho nagdudulot yun ng stroke o atake sa puso. Yan ho ay dahil ho sa inyong inom ng malabis ng alak o ng alcohol, nagkakaroon kayo ng alcohol use of disorder. Ika nga, nagiging addict na rin ho kayo. Napipinsala na rin yung utak. Oh? Nagkakaroon na rin ho kayo yung tinatawag na blackout o pagkalimot. Kaya pagka lasing kagabi, kinabukasan, tanungin ng misis, hindi ka na makagulapay kagabi. Sasabihin nung kanyang mister, wala akong alam diyan. Sobrang kalasing. Umihi na sa kanyang pantalon, anak ng tinamaan ng magaling. Ha? Yung aking pamangkin. Namayapa na. Maagang namayapa. Araw-arawin mo ba naman eh? Ha? Umiihi na sa kalasingan sa kanyang pantalon. Pinagsasabihan mo eh. Sino daw masusunod? Siya o yung alak? Dapat ang alak ang kanyang pasunurin. Ayun. Maaga siyang sumunod doon sa nandun na sa sementeryo. Sumunod na. Dahil diyan sa kasugapaan sa alak na yan. Di lalo't wala pang kulang ka pa sa nutrisyon. Hindi lang ho naman yan ang alak eh. Yung cancer sa ating sa katawan natin. Yung piniperwisyo natin yung ating pamilya. Paninigarilyo, alak, at sugal. Yung tatlong yan eh. Kaya ho sa amin, matindi ho pagbabawal. Pinagbabawal ho sa amin. Ngayon, yung matitigas na ng ulo, kung talagang ayaw tumigil, mahala kayo sa buhay ninyo. Basta yun, meron hong na pagbabawal ho sa amin, na bawal ho manigarilyo. Bawal ho yung paglalasing at yung pagsusugal. Sapagkat bibili mo na lamang ng pagkain mo ng pambili na 1 kilong bigas, isinugal pa natalo. Di wala. Gutom. Nagtitiis ang pamilya sa gutom. Mabuti na lang at meron pang hangin natitira. May nalalang pang hangin at may tubig pang naiinom. Kung wala kayang hangin at tubig, wala naman. Sige nga. Mabuti na nga lang at hindi kayo nilagyan ng kung ang inyong mga bunga inandun na sa tuktok ng bunbunan para pagka umulan o kaya sound lang. Tayo ho nagpapatawa ho dito sapagkat ayaw namin ho kayong ma-offend. Hindi ho kami, ang layunin ho namin dito, hindi ho kami nang o-offend. Ang amin ho dito, impormasyon, paghatid ho ng serbisyo sa inyo bilang mga nasa media, naghatid ho kami ng mga impormasyon ng mga makabuluhan. Hindi ho namin layunin na kayo ay pag-away-awayan namin, kaya kayo pagsasabungin, maglikha ng pagkabahabahagi. Ang nais lamang namin dito, magiging totohanan yung ating pamumuhay sa mundong ito. Huwag natin gayahin yung mga politiko, yung mga magnanakaw na yan, sapagkat maaaring baka nasa dugo na nila yan,
Eh pagdating ng araw, saan ba sila pupulutin? Eh doon din sa libingan yan. Oh, oh, na kumbaga, eh lahat tayo doon pupunta, maging mayaman at mahirap. Eh pagkakaiba lang ho natin eh, meron tayong kanya-kanyang paninindigan at kain. Kung mayaman ka, mataas ka, gaya ng isang general. O general ako, bawal kang pumarada dyan. Nakakainit ka na ng ulo. Yun, mga mayayaman yun. Nagparada lang yung doon sa may tapat ng bahay yan. Lumabas, may dala-dalang baril, kakasahan. Eh sir eh, may pumarada naman ho dito eh. Kaya yan sa unahan ko, may pumarada ho dyan, bakit paalisin? Pinaalis ko na nga yan. Eh wala siguro yung driver doon, kaya siya napagbalingan, eh kararating lang. Eh ngayon, pinatawag ngayon, iyak-iyak ngayon, humihingi ng humihingi ng dispensa doon sa motorista. Oh, tulong-tululuha mo, iyakin ka rin pala, general to eh. Oh. Eh, masyado kayong O siguro ito, laklakero din to ng alak. Baka kaya na-high blood, o kaya naninigan din din. Hindi, kasi yung ganyan, nakaka-high blood din talaga yan. O kaya naman, sadya lang mayabang ito, kagaya ni Senador Erwin Tulfo, o kaya naman ito si dating Senador Trillanes, na yung dalawang yan, eh, talagang mga matatapang yan. Ha? Kahit sino, walang sinasanto yan. Eh ngayon, pagkatapos magkagawa ng damis, hingi ng ampawan. Sorry. Hanggang sorry na lang. Kaya tayo ay magpapasalamat sa mga kababayan ho natin na patuloy na tumatangkilik sa ating programa. Sapagkat ilang minuto na lamang nalalabi sa ating palatuntunan, ay nais kong pasalamatan itong aking mga batchmates sapagkat ito ay nakaka-chat ko kahit na minsan nga araw-araw, minsan hindi naman, pero madalas kami nag-uusap, nag-chat. Itong sina Farah Gagarani, nasa Canada ito, bagang malalayo ito mga ito na meron ho kaming chat group. Si Wendelin Reyes at Lourdes Sadico nasa US ito. Si Josephine Makapagalo nasa California, sa Anaheim. At yung mga batchmate ko na lagi kong nakakausap, na Engineer Jimmy Apostol, Esperidion de Gallada, sina Danilo Lagahit, Wilfredo Gutierrez, Atanasio at Bing Briones, sina Refer Marino, Miriam Barbosa, sina Josefina Cabentari Ramos, hindi ko nakakausap kahit minsan. Si Catherine Hamis, si Wilma, lagi ito nga itong si Wilma Cabanton. Ito yung veterinarian doon sa Maramag Bukidnon. Yung municipalidad ng Maramag. Si Nancy Roma, si Evelyn Lantong, Marilo Octaviano, si Nining, Luz Mainit, ang mag-asawang Paterno at Sinaida Gahonero. Sa aming mga advisor naman, yung aming advisor, nakasama rin namin sa aming mga group chat. Si aming advisor, si Ma'am Ibon Potosin Kaple, si Ma'am Rose Calicaron. Pero itong tatlo, hindi na namin naka-group chat ito. Si Sir Magpano Apigan. Si Sir Permalino na mayapa na ito. Ito ang tatay ni Bing, Sugar ni Permalino, na siyang teacher namin sa horticulture. Sa Sibuyan Romlo naman, yung aming mayor ho dyan, sa Kayukan, Sibuyan Romlo Mayor Marvin Craig Ramos. Dito sa San Fernando, Sibuyan Romlo, si Mayor Landing Maring. Sa Magdiwang Municipal Mayor Noel Joseph Machon. At sa aming Lone District Representative Congressman Leandro Budoy Madrona, sa aming gobernadora Rina Firmado Padi. At siyempre sa barangay namin sa Danao, Kayukan, sa Pianrumpo, yung aming barangay opisyal, si Barangay Chairman Greg Villanueva, ang
ang kanyang mga kagawad, sina Lydia Marasigan, Henry Regala, Rosie Rapot, Raymond Galindo, J.T. Ibabaw, Arnel Rotone, sina ang kanyang secretary naman, barangay secretary Evelyn Formanes, treasurer Nerissa Naron, no? At yung bookkeeper Manisa Mesa. At sa Ramiro family around the world, magandang hapon ho sa inyo hanggang sa gabi. At sa mga kaibigan ko dito sa Sinading Bravo, sa Plaridel, Bulacan, si Alfred Bayani, si Senyoron Martinez, si Rambo, Jeneline Nietes, Presi Pangilinan, ano ho? Si Kuyang Alfred Bayani. At sa mga kaparo ko dyan sa KBS RMN News, Diario na TV pa, kay Boss Alan Bordios. Hanggang sa muli mga kaibigan, maraming salamat sa lahat ng mga kababayan kong Palawenyo sa buong universe. Bukas uli ay antabayanan ho ninyo ang ating programa, ang isyong panlipunan, balita at komentaryo sa Big Watch News Philippines sa ngalan ng ating magigiting na nakasama sa ating palatuntulang ito. Sina Tek Teron, sina Tek Leo, sa ating news director, Ma'am Rose Dingding, sa ating station manager ay si Ronnie Dave Abilis, sa ating general manager, Ma'am Naomi Cascara, yung ating program director Jeff Balahonda, no? Ang inyong nakasama sa isang oras na palatuntunan, walang iba kundi ang inyo pong lingkod, Don Robert Ramiro.